So, ayan guys, okay na. Wala ng password. Napasok na natin yung program niya. At magagamit na uli ng may-ari. So, ayan guys, welcome back sa ating panibagong tutorial. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ba natin ma-remove yung mga password na nailagay natin sa ating mga laptop na nakalimutan na natin. Na hindi mawawala yung mga files sa loob sa gagawin nating proseso. Bali ito guys, yung laptop na to, sa kasamaan ko sa trabaho, nilagyan daw ng anak niya ng password, then nakalimutan. Kaya hindi na rin magamit ng bunso ni ma'am, pati siya hindi niya na magamit. Bali kung bago ka pa lang sa channel nito guys, nag-upload pala ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting, sa pagre-repair ng mga laptop at saka ng mga printer. At sa channel ko na ito, nag-upload din ako ng mga tutorials na related sa ICT. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at pa-subscribe na rin at pakihit mo na rin yung notification bell dyan para updated ka lagi kapag may mga bago tayong videos. Bago pala tayo magsimula guys, kailangan natin ng flash drive. Ito kasi gagawin natin bootable drive. So, kailangan walang mga files dito na mga ginagamit ninyo. Kung mayroon man, kung ginagamit ninyo ito, kunin ninyo yung mga important files. Kasi kapag gagawin na natin itong bootable drive, i-erase or madi-delete lahat ng files dito. Kailangan yung program lang na yon. Ito, kailangan natin ng bootable drive at saka ng Rufus na application. Ipapakita ko yung Rufus na application guys. Bali guys, kailangan lang natin ng Rufus na application para sa paggawa ng bootable drive. Kailangan ilagay na muna natin ito sa desktop natin. So, ilalagay ko na muna. Then, sunod yan guys. Kung wala tayong Rufus na application, magda-download tayo. Punta lang tayo sa ating Google Chrome. Ayan. Then, dito, type lang natin ay Rufus. Enter natin. Then, ito yan siya. Pagka-click natin yan, so pagka-click natin yan guys, dito pili lang tayo dito, standard, portable ba, tapos 64-bit o 32-bit, yan pili lang tayo dyan, i-click lang natin yan dito para ma-download natin. Ako hindi ko nagagawin dahil sa nakapag-download na nga ako at nai-install ko na to. Ito yung show. Ito, yan. So itatry na natin na gumawa ng bootable drive. Inilagay ko na yung flash drive ko na gagawin natin bootable drive. Gagawin lang natin guys ay i-open lang natin itong Rufus. Then yes lang natin. Ayan, ito yung itsura ng Rufus guys. I-click lang ninyo itong select. Yan. Bali, yung pangalawang kailangan natin dito guys ay yung applications. Kung gusto niyo ng application guys, i-message lang ninyo ako or mag-comment lang kayo. So, ito na guys. Click lang natin itong select. Yan. Pag na-click natin yung select guys, punta tayo sa applications. O ito yung sinasabi ko pala na applications. Ito, yan, application na yan guys. So, click lang natin tong application. Ito kasi yung ilalagay natin sa ating bootable drive. So, ngayon, pagka-click natin yan, click natin ang open. Yan. So, click natin tong start. Then, ito, okay lang ninyo yan kasi sinasabi niya dito na kung may laman na files yung flash drive natin ay i-delete niya. So, okay lang natin yan kasi wala na rin akong mahalagang files doon. At saka yung bootable drive na yan or yung flash drive na yan, ginagamit ko lang talaga sa pag nag-reformat ako. So, hintayin lang natin to. So, ayan guys, kapag nakapansin ninyo na ready na nakalagay dyan, ibig sabihin tapos na. Wag tong start, close ang isi-select natin dyan. So, close natin. Ngayon, i-eject na natin yung ating bootable drive sa ating system unit. So, dito. So, yan na siya guys. Ito na, tinanggal ko na. So, ito yung dadali natin sa ating laptop na ibabypass natin password. So, ito na guys. Una ay ilalagay muna natin kaagad ito siya sa ating laptop. Yan. Kailangan kasi nakaabang na to siya. Yan. So, nailagay na natin. Pero ipapakita ko pala muna guys na may password ito. So, tanggalin muna natin. I-on natin. Ayan. Para makita nyo na may password talaga siya. So, ayan siya guys. Oh. May password talaga siya. So, ayan yung tatanggalin natin. Ilagay na natin. Yan. Pag nailagay na natin guys,
kailangan naka-shutdown to eh. Ang gagawin na lang natin, i-restart natin. Yan ito. Restart. Kapag nakapatay na siya guys, bago siya mag-open, kailangan pipindutin natin yung F2 para mapasok natin yung kanyang BIOS utility. So, restart ko guys para mamatay siya. Ayan. Pag namatay siya, pindutin na natin yung F2. Unahan natin para yun kaagad ang mapasok natin. Yung settings ng motherboard. So, ayan guys, pipindutin ko na yung F2 sunod-sunod para bago siya mag-boot, hindi tayo malampasan. Hanggang lumabas yung utility niya, BIOS. Yon. Ito yung hinahabol natin guys. Kasi kapag hindi natin pinindot yung F2, balik na naman siya sa program niya na may password. So, ang gagawin natin ngayon guys, pupunta tayo dito sa boot. Ito. Sa tab niya na yan. So, gamit itong navigation key guys, yung arrow, may lilipat natin ito. So, sige. Lipat natin. Observe nyo lang guys Yan. Yan siya sa boot. Yan. Then, yung nilagay natin na flash drive, ayan siya guys Makikita naman ninyo sa gilid ay ayan siya, USB HDD Jet Flash Transcend. So, kailangan ito ang gawin nating priority. Number 1 kailangan. Para pag mag-open yung laptop, ito kaagad yung basahin niya yung program na binut natin dito. Para magamit na natin yung application na nilagay natin dito. So, kapag ganyan kasi, nayaan lang natin, yung program niya pa rin yung ibubut niya. So, ito itaas natin. Paano ba ito siya itaas? Ito may legend naman yan sa ilalim guys. Yung F5 daw ito, F5 change values yan, F6 pababa, F5 pataas. So, pipindutin natin yung punta muna tayo doon sa 7. Yan. So, 7 na siya guys. Then, pindutin natin yung F5 para tumaas siya. Ay, mali guys. Sorry. Yung F5 pala pababa, yung F6 pataas. Bumaba siya, di ba? So, pipindutin ko yung F6. Ayan siya. Umaakyat yung flash drive natin. Gawin natin number 1. So, number 1 na siya. Then, exit na natin. Navigation key ulit. Yung arrow. Then, hit natin yung enter. Enter ulit. So, ayan guys. Hintayin lang natin. Yung application na nilagay natin sa flash drive natin yung ibuboot niya. Yan siya guys. Hintayin lang natin yan siya guys. So, ayan na. Ayun na yung application natin na pang bypass guys. So, ayan. Papalubat na. Charge muna natin. Ayan guys. Ang susunod natin gagawin dyan, ito yung ano natin to guys, hindi ito yung program ng laptop talaga. Ito yung application na nilagay natin dito. Ayan guys. Then, punta tayo dito sa Windows logo. Ito. Click natin yan. Then, dito sa search, type lang natin ay NT. Ayan, NT guys. Then, makikita ninyo itong NT password edit. Click natin yan. So, ayan siya guys. Then, click lang natin itong open. So, ayan siya guys. Open. Medyo malabo lang sa screen. Pero open yan siya guys. Yan. Then, pag na-open, na-click na natin yung open. Then, dito guys, makikita ninyo yung administrator. Ayan siya administrator. So, click lang natin yan. Pagka-click natin dito ay change password. Click natin yan, change password. So, ito na siya guys. Yan. Dito ita-type natin dito yung new password. Then, sa ilalim, verify daw yung new password. Pero kung ayaw na nating lagyan ng password, dahil sa hindi naman to sa atin, i-click lang natin itong okay. Ayan. So, sa pagkakataon na to ay hindi naman sa akin dahil password lang yung problema nila. Hindi nila ma-open. Hindi ko nalalagyan ng password. I-click ko na lang itong okay. Ayan. Then, save changes. Ayan siya. Save changes. Click natin yan. Yon. Then, click natin itong exit. Ayan. Ayan. Pagka-exit, na-click na natin yung exit, i-restart na natin yung computer. So, dito tayo. Dito. Then, restart. Pagka-restart guys, bunutin na kaagad natin ito para hindi niya ulitin ito na i-boot niya. Bunutin ko na ito guys. So, observe natin guys kung talagang nawala yung password niya.
So, check natin. Yun na. Welcome na siya. So, loading pa kasi. So, ayun guys, natanggal na natin password niya. 'Di ba? Successful. So, ayun guys, okay na. Wala nang password. Napasok na natin yung program niya. At magagamit na uli ng may-ari.